Dear Kuya Bono, siguro nakakasalubong na kita noong 2013 dito sa Hufuf, Al-Hasa, Saudi Arabia. Napanood ko ang isang lumang video mo kung saan ka nagkwento tungkol sa mga naging trabaho mo. Ang daming kabayan tuwing Biyernes sa Fawaris Mall o baka nakakasabay na rin kitang kumain dyan sa Green Valley Restaurant na sikat na kainan ng mga Pilipino. Magto-12 years na ako dito, Kuya Bono, at dito pa rin kami nakatira sa Al Rafaa. Isa akong civil engineer dito, pero naging licensed engineer lang ako nung 33 anyos na ako. Hindi dahil bumabagsak ako, kundi dahil sa hirap ng buhay noon at palipat-lipat kami ng lugar noong elementarya hanggang sa high school ako. Nagtapos ako ng elementarya, Kuya Bono, ay 16 years old na ako. Tapos 7 taon din bago ako nagtapos ng high school, so bale, nung mag-graduate ako ng secondary ay 23 na ako. Yung 5-year course na civil engineering ay 7 taon naman bago ko natapos. 30 na ako noon. Nag-take ako ng board exam pagkatapos noon na hindi nag-enroll sa review center dahil walang pera. At hindi ako pumasa. Nagtrabaho lang muna ako. Noong sumunod na taon, nag-review ako at pumasa noong 33 years old na ako. Tiyaga lang talaga mga kahugot. Sabi nga nila, ibibigay ng Diyos ang tamang pagkakataon at biyaya para sa lahat ng nananalig sa Kanya. At isa ako sa mga magpapatunay niyan. At sa loob ng 33 years na yun, Kuya Bono, ay napakaraming pangyayari sa buhay ko na hindi ko kailanman makakalimutan at ito ang ibabahagi ko sa inyong lahat. Mayroon kaming kakwarto dito, si Angelo na siya talagang unang nakadiskubre sa YouTube channel mo. Tuwing Biyernes ay madalas kong marinig sa kanya ang sigaw na, "Biyernes na, Kuya Bono na." 4 kami sa kwarto dito sa aming flat. Ito ay nasa 3rd floor ng isang 4 na palapag na gusali dito sa Al Rafaa, Al-Hasa. Tuwing Biyernes ay wala kaming pasok sa trabaho. Ito rin ang nag-iisang araw na pwede kaming tanghaliin sa pagbangon. Kadalasan ay alas 10 na kami gigising at madalas din ay nagsasabay-sabay kami sa laundry area upang maglaba ng aming marurumong damit na naipon sa loob ng isang linggo. Habang naglalaba ay nakikinig kami ng mga kwento sa channel mo gamit ang cellphone na konektado sa kanyang Bluetooth speaker. Masayahing tao si Angelo, Kuya Bono, at siya ang pinakabata. Komedyante pero mahilig sa drama. Tuwing gabi bago matulog ay mayroon din siyang sinusubaybayang teleserye sa YouTube. Nasa 15 minutes din siyang manonood bago tuluyang makatulog. Si Angelo sa tingin ko yung tipo ng tao na hindi marunong maboring o mainip dahil marami siyang paraan para malibang. Mahilig din siyang kausapin ang sarili niya. Ugali niyang magsalita kahit siya ay nag-iisa. Sa mga drama na pinapanood niya, parang kasali siya sa mga eksena kasi nakikisagot siya. May isang gabi noon, kaming 3 ay nakahiga na liban kay Kuya Matt na nasa labas pa. Nanonood si Angelo ng teleserye sa YouTube. At siya namang pasok ni Kuya Matt. Biglang nagsalita si Angelo ng ganito, "Tangina mo, isara mo yung pinto ah." Nagulat si Kuya Matt at ang sabi, "Ba't minumura mo ako, Angelo?" "Ah, hindi ko kuya, itong pinapanood ko." Hindi sa maarte kaming 4, Kuya Bono, pero mas pinili naming tumira dito kesa sa barracks kung saan libre sana ang accommodation. Dito kasi ay kalahati lang ang binabayaran ng kumpanya
Yung kalahati ay kami ng 4 ang naghahati-hati. Hindi ako maarte sa tirahan o tulugan, Kuya Bono, kasi matagal na sa barracks ako nakatira. Pero doon kasi sa barracks sa kumpanya ay nasa disyerto at ang mga bahay doon ay yari lang sa shipping container na malalaki. May aircon naman kaso common ang CR at napakarami nila doon kaya madalas ay nakapila kami sa paggamit ng kubeta. Iba't ibang lahi pa naman. 1,500 riyal kada buwan ang upa dito sa aming flat. Kalahati ay sagot ng kumpanya kaya 750 riyals na lang ang pinaghahati-hatian naming 4. Kaya't sa pera natin ay parang 2,600 pesos na upa buwan-buwan ng bawat isa. Kung tutuusin ay medyo mahal pa rin pero alang-alang sa kaalwanan at katiwasayan ay nagsakripisyo na lang kami. Dahil kaming 4 talaga ay magkakasundo at parang tunay na magkakapatid. Mayroon akong nag-iisang kapatid, Kuya Bono. Siya si Ate Maricar. Maria Carmen. Carmen ang pangalan ng nanay ko at ang aming lola naman daw sa mother side ay Maria. Kaso, hindi ko naman siya nakita o nakilala man lang. Bonifacio naman ang pangalan ng aming tatay. Ang pinag-combine na unang 3 letra sa mga pangalan ni nanay ay siyang naging pangalan ko, Carbon. Sa ngayon ay may ilang tumatawag sa akin ng Carbon Lodi. Maagang nag-asawa ang mga magulang namin. 15 lang daw noon si nanay at si tatay ay 18. Pero malaking tao si tatay, masipag at sanay sa mabibigat na trabaho. Lakas at sipag ang kanyang naging puhunan dahil siya ay illiterate. No read, no write. Ni grade 1 daw kasi ay hindi niya natapos. Si nanay naman daw ay nakatuntong ng grade 4 kaya medyo nakakabasa at nakakasulat. Si Ate Maricar na siyang unang nilang anak, syempre ang kanilang unang naging inspirasyon at itinaga daw nila sa bato na kahit anong mangyari ay hindi magagaya si Ate Maricar sa kanila na walang tinapos. At nakatapos nga si Ate Maricar. May 2 siyang diploma, elementary at high school. Ngunit hindi na rin nakapag-college at gaya ko ay matanda na rin si ate nung makapagtapos ng high school sa edad na 21. Si tatay kasi ay paboritong trabahador ng isang kontraktor sa amin. Ang kontraktor na yon ay konektado sa mga politiko sa Bicol kaya marami siyang mga projects na nakukuha. Kadalasan ay kalsada at tulay na maliliit lang. Mula Camarines Norte hanggang Sorsogon, Kuya Bono, ay naranasan naming tumira sa mga barracks na tinatayo bilang tirahan ng mga manggagawa. Kung saan ang project ni natatay, doon din kami titira. For 25 years yun, Kuya Bono, kaya 25 years ay masasabi kong NPA kami. No permanent address. Pero ang nakalagay sa birth certificate namin ni ate ay Calabanga, Camarines Sur dahil taga roon si nanay. Pero mula kasi nang maging mag-asawa na sila ni tatay ay palipat-lipat na kami dahil ayaw makitira ni tatay sa malaking pamilya ni nanay. Natatandaan kong sa San Nicolas, Iriga ako nag-grade 1 pero sa Balaba, Pulangi, Albay na ako nag-grade 2. Nagtapos ako ng elementary sa Daraga, Albay. High school naman sa edad na 23 ay Sorsogon City ako nagtapos. Pero nakapagsimula ako ng college sa BUTC o Bicol University Tabaco Campus sa Tabaco City. Yon ay sa Albay. 2 taon ako nakapag-aral doon pero pagkatapos nun ay naghinto ako ng 1 taon. Tapos lumipat kami sa bayan ng Gubat kung saan pinangarap kong saan ay siya na naming permanenteng address dahil sa 2 dahilan.
Una, nagustuhan ko ang lugar. Pangalawa, nakilala ko na ang babaeng hinangad kong sana ay maging una at huling babaeng pakamamahalin ko habang buhay. Nakakahiyamang aminin, Kuya Bono, ngunit edad 26 na ako nang una akong magka-girlfriend. Siya nga si Cecil at siya ay taga-Gubat, Sorsogon. Siya ay sales lady noon sa hardware kung saan ako bumibili ng ilang materyales. Ako na noon ang assistant kuno ng engineer na boss ni tatay. Porque nga kasi ako ay nakadalawang taon na noon sa civil engineering. Pero ang totoo na ay wala pa akong kaalam-alam sa pagiging engineer. Marami na akong alam sa construction, Kuya Bono, dahil high school pa lang ako ay nagpupion na ako. Para sa pagiging assistant engineer ay walang-wala pa. Unang kita ko pa lang kay Cecil noon ay nabighani na ang puso ko sa kanya dahil sa kanyang matabis ng ngiti at simpleng kagandahan. Idagdag mo pa ang kanyang magandang boses na kay lamyos pakinggan. Edad 26 ako noon, Kuya Bono, pero ako'y dakilang torpe dahil ni matanong ang kanyang pangalan na hindi ko magawa sa unang 10 beses kong pagbili sa kanila. 6 na buwan na siya sa isipan ko at sa puso ko noong maglakas loob akong tanungin ang isang boy na nagkakarga ng plywood sa truck ng kumpanya. Tinanong ko ang pangalan nung crush kong tindera, si Cecil nga, pero agad ay pinabuntutan ng boy ng salitang, "Pihikan yan. Ang dami nang nanligaw dyan pero busted lahat." Hindi ako nawalan ng pag-asa, Kuya Bono. Ang ginawa ko'y hiningi ko ang number niya mismo sa kanya. Kasi siya mismo noon ang kumuha ng mga order ko. Pero hindi ako umasang ibibigay niya sa akin ang number niya. Kaya lang matapos niya akong titigin sa mukha ay binigay naman niya, pero ang sabi niya ay, "Sir, hindi ako mahilig makipag-text, mate. Pero i-replyan po kita kung tungkol sa bibilihin mo ang tatanong mo." Isang umaga, tinext ko siya ng ganito, "Good morning, Cecil. Ako yung nanghingi ng number mo kahapon. May tatanong lang sana ako." "Good morning din, sir. Ano po ba yung tatanong nyo? May crush ka ba?" Sinadya kong gawing past tense ng crush, may ed sa dulo para isipin niyang crush stone aggregate o yung durog na bato ang tinatanong ko. "Meron, sir. Ilang load ba?" Reply niya, "Hindi ako bibili. Meron na din kasi ako eh." "Sir, ang aga-aga nagtitrip ka. Buti na lang wala pang customers kaya nare-replyan kita. O order ka po ba o hindi? May crush na nga ako, Cecil, at ikaw yon." "Sir, alam ba ng asawa mo yung ginagawa mo?" "Asawa? Na hindi pa nga ako nagkaka-girlfriend ni minsan eh. Asawa pa?" "Naku, imposible yan, sir. Engineer ka po kaya sa tingin ko baka dalawa na nga asawa nyo eh, o baka higit pa." "Cecil, hindi pa ako engineer. Oo, 26 na ako pero pahinto-hinto ako kasi NPA kami." "NPA kayo?" "No permanent address. Palipat-lipat kami ng lugar dahil sa trabaho ng tatay ko. Tsaka mahirap lang kasi kami. Sa maniwala ka't sa hindi, lahat ng probinsya dito sa Bicol, natirhan na namin." "Ano po bang trabaho ng tatay nyo?" "Construction. Kaya kung nasaan yung project, doon din kami." "Bakit naman, sir? Pwede namang umuwi yung tatay nyo tuwing weekend, di ba?" Ewan ko sa kanila. Masyado nilang mahal ang isa't isa. Kaya ayaw nilang may gabi na hindi sila magkatabi." "Wow naman, sir. Sana totoo yung kwento nyo." "Siyempre, totoo to, Cecil. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, patutunayan kong totoo lahat to. Pati na din siyempre yung damdamin ko para sa'yo." Nagulat ako sa naging reply niya, Kuya Bono. "Sige sir, ikaw bahala." Alam kong kay tamis ng ngiti ko noon dahil binati pa ako ni tatay sa pamamagitan ng pagpala ng buhangin at binuhos sa paanan ko. "Oh, anong nangyayari sa'yo? Tumama ka ba sa luto? Ang tamis ng ngiti mo, nak ah." Sabi niya pero nginitian ko lang siya.
Bumalik ako sa pagte-text kay Cecil ng ganito. Salamat Cecil ha. At simulan natin ang lahat sa pagtigil mo na sa pagtawag sa akin ng sir. Tawagin mo na lang ako sa pangalan kong Carbon. Carbon? Anong apelido mo sir? Dioxide. Parang alam ko na tuloy ang palayaw mo sir ha. Atot, tama ba ako? Muling napalingon sa akin si tatay dahil sa pagtawa ko sa joke ni Cecil. Siya pa lang ang nakaisip ng joke na yon mula sa pangalan ko. At alam mo Kuya Bono, lalo pang nadagdagan ang paghanga ko sa kanya dahil ramdam kong may talino siya at mayroon siyang mataas na sense of humor. Pero grabe siya sa pag-iisip na Atot ang pangalan ko. Sa Tagalog kasi Kuya Bono, ang Atot ay utot. Sinadya kong huwag kulitin sa text si Cecil Kuya Bono kasi baka mairita sa akin. Kadalasan sa umaga ay babati lang ako sa kanya at kapag gabi naman ay susubukan kong istorbohin siya. Hanggang sa hindi ko inaasahang isang umaga ng linggo ay nag-text siya ng ganito. Atot, Katoliko ka ba? Oo, bakit? Iniisip mo na bang pakasalan ako? Ha ha ha. Ano ka ba talaga? Nalilito ako sa'yo, Atot ha. Atot ka ba o kidlat? Ang bilis mo eh. Eh bakit nga tinatanong mo kung Katoliko ako? Ayain lang sana natin magsimba. Anong oras? 7:00. Okay, I'll be there. Well, akala ko date na yon Kuya Bono. First time ka ako sanang makakasama ko siya ng kamilang dalawa. Pero nagkamali ako dahil kasama pala niya ang lola niya. At kaya sila nagsimba ay dahil birthday noon ni Lola Mimay. Pero ayos na ayos din Kuya Bono dahil pagkatapos namin magsimba ay isinama nila ako sa bahay nila upang makipagdiwang sa birthday ng matanda. Pero hindi pa ganun katanda si Lola Mimay noon. 60th birthday ngayon. At siya noon ay malakas pa, maliksi at halatang matapang siyang babae base sa itsura at tindig niya. Diretso siyang tumingin sa mata at diretsahan din kong magsalita. Halos kami-kami lang naman sa birthday ni Lola Mimay. Dahil sa parteng yon ng barangay nila ay 5 bahay lang ang nakatayo. Yung 2 bahay ay mga tito at tita ni Cecil at sila lang din ang nakasalo namin sa simpleng handa ni Lola Mimay. Hindi ko naiwasang kiligin ng sobra nung sabihin sa akin ni Lola Mimay ang ganito. Alam mo ba po, ikaw ang kauna-unahang lalaking pinakilala sa amin ni Cecil. Kaya iniisip namin na magiging parte ka na rin ng aming pamilya. Kaya apo na nga ang tawag ko sa'yo. Lahat ng tao noon Kuya Bono, magiging mga bata ay nakatingin sa akin at nakangiti. Ang sagot ko naman noon kay Lola Mimay ay, natutuwa po ako dahil parang gusto niyo talagang maging bahagi ako ng pamilya niyo. Kaya lang ang problema ay, hindi pa naman ako sinasagot ni Cecil. Ayaw niya ata sa akin eh. Alam niyo bang pangalan ko ay Carbon, pero ang tawag sa akin ay Atot. Ang lakas ng halakhakan nila, lalo na mga bata. Ganun din ang mahal kong si Cecil. At ako naman noon Kuya Bono ay parang mapapaluha sa saya dahil noon ko lang naranasan ang mapaligiran ng mga taong gustong-gusto ako. Simple lang ang pamumuhay nila. Maliliit lang ang mga bahay nila pero ramdam ko ang pagkakaisa at pagmamalasakitan nila. At ganon-ganon Kuya Bono ang pinapangarap kong maging pamilya. Simple pero masaya. Kaya naman wala talagang ibang hangad ang puso ko noon kundi ang mapangasawa si Cecil.
Yung birthday ni Lola Mimay ang simula ng maayos naming pagkakakilala ni Cecil. Lumayo ako noong matapos kaming kumain dahil nagyosi ako sa ilalim ng mayabong na puno ng mangga. May bangko doon kung saan ako umupo. Sumunod naman si Cecil na may dalang isang baso ng buko pandan. Doon kami matagal na nagkwentuhan at nalaman kong kagaya namin ng ate Maricar ko ay hindi pa rin siya nagkakajowa ni minsan. Siya daw ay produkto ng broken family dahil malandi daw ang kanyang ina. Binansagan nga daw itong burikat ng gubat. Naghiwalay ang mama at papa niya. Nagsipag-asawa sila sa iba at si Cecil ay pinalaki ni Lola Mimay. Sinadya daw umiwas ni Cecil sa mga lalaki dahil sa impresyon na anak siya ng kanyang inang pariwara. Pinatunayan daw niyang hindi siya kagaya ng kanyang ina. Kaya umabot siya sa edad na 25 noon na ni minsan ay hindi nag-entertain ng manliligaw. Marami na daw siyang pinalagpas. Karamihan nga ay mga engineer na customers nila sa hardware. Pero kapag daw nakaramdam siya ng pangamba o pag-aalinlangan sa lalaki ay umiiwas na siya. Nakikita daw niya sa mata ng lalaki kung ito ay seryoso o mayroon lang ibang intensyon. Kagaya siya ng ate ko, Kuya Bono, si ate Maricar ko naman ay naniniwala na dadalhin sa kanya ng Diyos ang tamang lalaki para sa kanya. Noong time na makilala ko si Cecil, 28 na ang ate ko pero wala siyang ibang pinagkakaabalahan noon kundi ang magtrabaho at tumulong kay nanay sa mga gastusin. Naiwan si ate Maricar sa Sorsogon City noon dahil nagustuhan niya ang amo niyang may mga tindahan ng cellphones. Una, naging katulong muna si ate sa bahay ng boss niya. Pero nung mapansin siguro ng amo niya na kaya niyang maging sales lady ay inilipat siya sa isa sa mga branch nila. Pero stay in pa rin noon si ate sa bahay ng boss niya. So kapag nagsara na ang tindahan, sabay na sila ng boss niya na uuwi kaya naman hindi talaga nagkaroon ng social life si ate Maricar. Sa kanya actually galing ang kauna-unahang cellphone ko nung high school pa ako. Kinuha niya ng hulugan para daw may communication pa rin kami. Maiinggit kayo sa akin sa pagkakaroon ng napakabait na ate. She is just the best kaya naman wala siyang bilin na hindi ko tinupad. Ni minsan, Kuya Bono, hindi ko sinuway ang ate ko. Noong mga bata pa kami sa bayan ng San Nicolas, Iriga City, araw ng linggo at walang tao sa barracks kundi kami lang dalawa. Nag-uwian kasi mga trabahadora, si tatay naman ay nagtatanggal ng porma sa malayong dulo ng kalsadang ginagawa nila. Si nanay ay nagtinda naman ng kakanin sa harap ng simbahan. May 3 lalaking pumasok sa bakuran ng barracks. Nakatingin sila sa mga bakal at parang gusto nilang kumuha. Kaso nag-ingay ako. 9 years old lang ako nun, Kuya Bono. Magsabi ko, "Huwag kayong magnanakaw. Bad yan." Sinagot ako ng lalaki. "Oy bata, saan ang tatay mo?" "Wala." "Asan ang nanay mo?" "Wala din." "O, huwag kang makikialam kung kukuha kami ng bakal ha. Bad yan." Kaso sumulpot si ate Maricar sa likod ko at sumigaw, "Susumbong ko kayo sa tatay ko." Lumapit ang 2 lalaki sa amin. Yung isa ay pumulot pa ng maiksing bakal na 12mm kaya natakot kami ni ate. Tumakbo kami sa likod at nagtago sa talahiban. Sabi ni ate noon, "Bonbon, may tiwala ka ba sa akin?" "Bakit?" "Kasi tatakbo ako papunta kay tatay para doon nila ako habulin. Ikaw maiiwan ka dito. Magtatago ka lang kasi kung sasama ka sa akin, mabagal kang tumakbo. Baka maabutan nila tayo. Iiwan mo ako dito. Hindi ka nalang makikita kung magtatago kang mabuti. Basta promise mo,
Huwag kang tatayo. Dito ka lang at babalikan ka namin ni tatay. Ate, ayoko. Baka makita nila ako. Lumuluha ngunit pabulong na sabi ko kasi nai-imagine ko noon na tutusukin nila ng bakal ang tiyan ko. May nakita na kasi akong natusok ng bakal sa tiyan noon. Isang trabahador na nadapa sa nakausling bakal. Ang daming dugo. Parang gripo noon ang pagbuluwak ng kulay pulang likido mula sa kanyang tiyan. Ang sabi ni ate, magtiwala ka sa akin, Bonbon. Para sa itong gagawin ko. Ayaw kitang mapahamak kaya magtiwala ka sa akin, okay? Si Ate Maricar ay 11 years old lang noon, pero naisasali siya sa palaro sa larangan ng track and field dahil talagang matulin siyang tumakbo kahit nakapaa. Hinabol nga siya ng isang lalaki pero sumuko ang lalaki sa pagtakbo. Takot na takot ako noon dahil hinahanap ako ng lalaki sa talahiban yung sumuko sa paghabol kay ate. Dumapa ako at nagtagong mabuti. Nagtiwala ako kay ate Kuya Bono. Nung bumalik ang lalaki sa barracks ay lumipat ako ng lugar kung saan ko natanaw si ate. Kay bilis niyang narating ang dulo ng kalsadang sementado at kasama niya nang bumalik si tatay. Nakakuha ng tig-dalawang 16mm na bakal ang tatlong lalaki pero iniwan nila sa daan dahil hinabol na sila ni tatay. Lumabas na ako noon sa pinagtataguan ko pero sinalubong ako ni ate. Sabi ko sa iyo, Bonbon hindi ka mapapahamak basta nakikinig ka sa akin. Basta nagtitiwala ka sa akin. Si Ate Maricar din ang nagturo sa aking bumasa at sumulat. Ganun din sa math na siya ko talagang paboritong subject. Napakahirap ng buhay namin noon, Kuya Bono, pero hindi ko naranasan ng magtrabaho o gumawa ng kahit anong gawaing bahay dahil sa ate ko. Kapag inuutusan ako ni nanay, ako na. Yun agad ang maririnig ko kay ate. Bakit ba lagi mong sinasalo yung kapatid mo? Paano matututo yan, Ikar? Nay, pambabae ang trabahong bahay kaya ako na. Kahit nung binata na ako, Kuya Bono, siya pa rin ang naglalaban ng damit ko, pati brief. Noong mag-college na ako sa Tabaco Albay, nag-boarding house ako noon. Si Ate Maricar naman ay katulong noon sa isang mayamang pamilya. Pero kapag day off niya, linggo ay nagpupunta siya sa boarding house ko para dalhan ako ng konting groceries at maglaba ng marurumi ko. Ako naman ang taga-bomba habang naglalaba si ate. At habang naglalaba siya ay nagkukwentuhan kami. Kaya lang ay daig niya si nanay sa galing niyang mag-sermon. At hindi nawawala sa sermon niya ang huwag munang mag-girlfriend. Focus lang sa pag-aaral. Sa'yo nakasalalay ang pag-ahon natin sa kahirapan. Marami akong pinalagpas na babae, Kuya Bono. May mga naging crush ako na crush din ako. Pero para sa akin kasi noon ay kabastusan kapag nilabag ko ang bilin ng magulang ko at ni ate. Lahat na kasi ay ginagawa nila para sa akin. Susuwayin ko pa ba sila? Samantalang ang tangi ko lang namang maisusukli sa mga sakripisyo nila ay sundin ko ang mga bilin nila. Hindi ko makakalimutan si Catherine de los Santos. Noong second year ako sa college. Kapitbahay ko siya sa boarding house ko noon. Napakaganda niya at nagdudumikit siya sa akin noon dahil lang sa ginagawa ko lagi ang assignment niya sa algebra. Isa siyang majorette, Kuya Bono, at wala akong pinapalagpas na parada noon dahil sa kanya. Panay ang paramdam niya pero nagawa kong labanan ng sarili kong kagustuhan dahil ayoko talagang labagin ang bilin ng pamilya ko. Yun nga lang, nagsisi ako nung sa iba na bumaling si Catherine.
Labis noon ang paghihinayang ko at nahirapan ako sa bawat araw noon na nakikita ko siyang masaya sa piling ng iba sa halip na sa akin sana siya masaya. Nahinto ako sa pangatlong taon ko sana sa college dahil nawalan ng trabaho sina tatay at ate Maricar. Halos sabay. Si tatay talagang walang kontrata ang boss niya noon. Katatapos lang kasi noon ng eleksyon that time kaya wala pang politiko ang kailangang magpakitang gilas. Si ate Maricar naman ay pinagmalumpitan ng amo niya noon kaya sinundo siya ni tatay at inuwi na lang. Ako man ay malungkot lang ding sinundo ni nanay. Inuwi sa barracks pero kami ni tatay noon ay pumasok sa ibang construction pansamantala. Pero si ate Maricar ay hindi napakali sa barracks. 2 araw lang siya naging tambay, umalis at naghanap ng ibang mapapasukan dahil hindi raw niya matiis panoorin ang sitwasyon namin. Namasukan ulit siyang katulong Kuya Bono pero hindi rin siya nagtagal dahil nililigawan daw siya ng anak ng amo niya. Mababait naman daw sila pero hindi lang siya komportableng nagkakagusto sa kanya ang isa sa mga kasama niya sa bahay. Hanggang sa isa sa mga kaibigan ni ate ang nagyaya sa kanya na magpunta sa Sorsogon City upang mag-apply sa tindahan ng cellphone. Kaya lang kompleto na noon ng mga sales lady kaya si ate ay naging katulong na lang ulit sa bahay ng may-ari ng cellphone shops. Nung mag-alisa ng ilang sales lady, ipinalit si ate kaya't naging sales lady na rin siya. Pero doon pa rin siya nanirahan sa bahay ng amo niya dahil napakabait daw nito sa kanila. Yun nga lang, hindi nagkaka-day off si ate noon dahil sa araw ng linggo na day off ng branch manager ay siya ang binibili na magmatsyag dahil lubos siyang pinagkakatiwalaan ng kanilang boss. Napakatagal ni ate sa boss niyang yon. Talagang nakontento siya dahil pamilya ang turing sa kanya. Kaya naman noon pa talaga Kuya Bono ay nakikita ko na ang halaga ng katapatan ng isang tao. Kung matapat ka, mamahalin ka. Gaya lang din ni tatay, 18 anyos lang siya nung magsimula siyang mag-construction. Kasama siya sa kauna-unahang project na kalsada ng boss niya. Small-time contractor pa lang noon ang amo niyang halos kapapasa lang ng board exam. Kaya ito noon ang mismong nagsusupervise sa araw-araw nilang trabaho. Noon pa lang daw ay napansin na niya ang tatay ko at dahil hindi sila nagkakalayo ng edad ay naging magkaibigan pa sila. Hanggang ngayong matanda na ang tatay ko ay magkaibigan pa rin sila ng dati niyang amo. Ganon din ang ate Maricar ko Kuya Bono. Kahit high school graduate lang siya ay manager siya ng isang branch ng cellphone shop na pagmamay-ari ng anak ng kanyang dating boss. Ang bottom line ay magpakita ka ng kabutihan, kabutihan din ang matatamo mo. Hindi agad-agad kundi kailangan mong patunayan sa matagal na panahon. Kaya naman nung sabihin sa akin ni Cecil na magaan na ang loob niya sa akin pero nangangamba pa siyang sagutin ako, ang sabi ko sa kanya ay, hindi ako nagmamadali Cecil. Alam ko na marami pa akong dapat patunayan sa'yo hanggang sa makuha ko ng tiwala mo. Kahit noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay madalang na ang mga babaeng kagaya ni na Ate Maricar at Cecil. Hindi sila yung nai-imagine yung Maria Clara type na hindi makabasag pinggan at sobrang hinhin kung kumilos. Hindi sila ganon. Si Cecil nga napakalakas tumawa kapag nasa bahay nila siya. At habang tumatawa, tinatampal-tampal niya ang katabi niya. Si ate naman, parang tomboy kung minsan,
Siya yung babaeng hindi sang-ayon na may mga trabahong panlalaki na hindi kayang gawin ng babae. Kaya nga siya minahal ng amo niya dahil all around talaga siya. Minsan daw noon ay naubusan sila ng gasol pero matagal pa bago mag-deliver ang order nila. Lumabas daw si ate at siya mismo ang bumili. Bumalik sa bahay ng amo niya na bit-bit ang isang shilling. Hanga ako sa kanilang dalawa, kina Ate Maricar at Cecil, dahil sa ibang paraan nila pinahalagahan ang pagiging babae nila. Hindi sa paghuhuminhin kundi sa pagpreserba ng respeto at paggalang sa pagkababae nila. At alam niyo bang ginawa nila ito bilang paggalang o respeto din sa lalaking pakakasalan nila? Hindi ako makaluma, Kuya Bono. Hindi rin ako yung sobrang tino at sobrang bait. Pero para sa isang lalaki, kung ikaw ang nakauna sa asawa mo at nakuha mo lang siya noong kasal na kayo, mararamdaman mo yung pagiging proud at parang napakaswerte mo. At dahil doon ay mapapanatag ka. Magkakaroon ka ng malaking tiwala na siya ay karapat-dapat mong paglaanan ng buong buhay mo at pagmamahal. Hindi ko sinasabing hindi na dapat mahalin at pagkatiwalaan ng asawa mo dahil hindi ikaw ang nakauna sa kanya. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko lang ay iba talaga yung pakiramdam na kahit hindi ka gwapo, hindi ka mayaman, pero ang napangasawa mo ay pinangalagaan ang kanyang sarili at dignidad dahil yun ay premyo niya sa pagtitiis mo sa panliligaw sa kanya ng napakatagal na panahon. 26 years old ako nung magsimula akong ligawan si Cecil, Kuya Bono. Napasagot ko siya noong 30 years old na ako. Pero hindi ko pa inasahan na bigla niya akong sasagutin. Panahon ng thesis ko noon. Kahit agad akong nagsimula sa paggawa ng thesis ko, sa tuwing magpapacheck ako sa thesis advisor namin, ang dami niyang binabago. Ang dami niyang nakikitang mali kaya't magsisimula na naman ako. Puyatan talaga noon, Kuya Bono. Halos hindi ka na matulog at kumain lalo na nung malapit na ang thesis defense. At oo, napabayaan ko na rin noon ang communication namin ni Cecil. Hindi ko na siya nare-replyan lagi, hindi ko na siya natatawagan. 3 araw bago ang thesis defense namin, nawalan na ako ng pag-asang papasa ako dahil hindi pa ako nakakalahati sa final defense form ng project ko. 2 kaklase ko ang nag-give up na, sumuko na, at sa susunod na taon na lang daw sila magtitisis. Sasabay na lang daw sila sa susunod na batch. Umiiyak na ako noon, Kuya Bono, dahil pakiramdam kong hindi ko rin kakayanin. Idagdag mo pa yung kulang na kulang ka sa tulog, kaya yung andar ng isip mo, iba na rin. Kahit anong motivation ang gagawin ko sa sarili ko noon, hindi na talaga gumagana. Dati kasi, ang motivation ko, Kuya Bono, para magawa ko yung thesis ko ay yung magulang ko at ang ate ko. Ini-imagine ko lagi si tatay na nagkakandakuba na sa construction. Napakatagal niya na sa trabahong yun pero hindi siya napopromote dahil no read, no write nga siya. Yung kasipagan at tiwala lang talaga ng boss niya ang dahilan kung bakit nagtatagal siya sa kumpanya. Ang nanay ko naman, lagi kong iniisip ang kanyang pangarap na magkaroon kami ng sarili naming bahay. Bahay na kanya daw aalagaan kagaya ng pag-aalaga niya sa amin. Si ate naman, 32 anyos na noon. May boyfriend na siya noon pero hindi pa sila nagpapakasal dahil inuuna ni ate ang pag-aaral ko. Kaya't dapat talaga ako makagraduate, Kuya Bono. Pero anong magagawa ko kung 2 araw na lang ay defense na namin pero malayo ko pang matapos ang thesis ko? Iniisip ko noon, kahit hindi ako matulog ng 2 gabi, hindi ko pa rin matatapos yon. Noong hapong yun ay nakatulog ako dahil parang bumigay na talaga.
physically and mentally. Nakatulog akong hawak ang technical pen ko. At akala ko noon, panaginip lang na hinahawakan ni Cecil ang ulo ko dahil wala akong unan at nilagyan niya ako ng unan. Pero nung kunin niya sa kamay ko ang technical pen ay napaigtad ako kaya natabig ko ang kamay niya. Buwagsak ang technical pen sa sahig at nabasag ang takip. Noon ako naalimpungatan, Kuya Bono, dahil para sa akin noon ay napakamahal ng technical pen. Kaya nga alagang-alaga ako sa mga tech pen ko. Pero nung damputin ko sa sahig ang technical pen ko, naroon pa rin si Cecil at naamoy ko ang kabanguhan niya. "Sige na, matulog ka na ulit," sabi niya. Nasulyapan ko din ng plastic net bag sa sahig, nakasandal sa dingding, at puno ito ng gulay at prutas. Gusto mo ba ng mangga? Hugasan ko muna," sabi niya. Hindi ako nakasagot pero kumuha siya ng isa at nagpunta sa kusina upang hugasan yon. Siya namang pasok ng roommate kong si Edgar. "Sino yun, tol?" tanong niya, pero hindi ko rin nasagot dahil parang tulog pa ang utak ko. Pero pagpasok ni Cecil, may dala na siyang platito kung saan nakalagay ang mga slice ng manggang hinog. Umupo siya sa tabi ko. Nakaupo lang ako noon sa katri ko. Dumampot siya ng isang slice ng mangga tsaka inilapit sa bibig ko. Pero hindi ko kinagat. Napatitig ako sa mukha niya at bigla na lang akong napaluha. Kaso humapdi ang mata kong kulang na kulang sa pahinga. Niyakap ko si Cecil, Kuya Bono. Unang yakap ko yun sa kanya at hindi pa kami noon. Pero 3 araw at 2 gabi siyang tumira sa boarding house ko. Nag-leave siya sa trabaho niya noon upang samahan ako. Hindi siya nakakatulong sa thesis ko. Pero yung magluto ng pagkain ko, isa-serve pa niya sa akin para hindi na ako tumayo sa harap ng drawing table ko, magtempla ng kape ko, bumili ng soft drinks at merienda ko. Napakalaking bagay nun, Kuya Bono. Pero ang pinakamalaking bagay na naidulot ng pagtira ni Cecil sa boarding house ko ng 3 araw at 2 gabi ay yung hatid niyang inspirasyon sa akin. Kasi pinatikim niya ako ng bahagi ng bukas. Sinampulan niya ako kung paano siya mag-alaga at magmalasakit. Sinampulan niya ako kung paano siya gaganap bilang asawa ko. Pang-isang tao lang ang katre ko sa boarding house noon, Kuya Bono. Doon din siya natutulog. Pero kapag hihiga ako upang saglit na umidlip at ilatag lang ang likod ko, magigising siya at babangon. Saglit kaming nagkakatabi, Kuya Bono, pero walang nangyayari. Kahit kiss. Kahit gustong-gusto kong dampian ng halik ang kanyang pisngi habang tulog siya, ay hindi ko magawa dahil natatakot akong baka isipin niyang nagsasamantala ako. Nung mismong araw ng defense namin, umaga nagpunta lang ako sa venue para makipagbunutan ng number. Sinuwerte ako mabunot ang number 27. 31 kaming defenders noon. Mabilis ako umuwi sa boarding house ko para tapusin ang thesis ko. Natapos ko ito pasado 2:00 ng hapon. Planchado na noon ni Cecil ang isusuot kong long sleeves at pantalong de liston. Sinuot ko nang walang ligo-ligo dahil baka mapasma ako. Nung ready na ako, bitbit ko na ang thesis project ko. Nagpaalam ako kay Cecil. "Wish me luck." Sabi ko, pero ang sagot niya ay, "Mahal kita, Atot." Natigilan ako, pero para akong nabingi. "Ano ka mo?" Sabi ko, pero ang sagot niya ay, "Mahal kita, Atot." Natigilan ako, pero para akong nabingi. "Ano ka mo?" Sabi ko, pero para akong nabingi. "Ano ka mo?" Sabi ko, pero para akong nabingi. "Ano ka mo?" Sabi ko, pero para akong nabingi. "Ano ka mo?"
Sabi ko, mahal kita. Binitawan ko ang nakarolyong tracing paper na thesis ko at dinaluhong ko siya ng yakap sabay halik sa pisngi niya at saka inusal ang salitang, okay lang kahit hindi ako papasa. Masaya pa rin ako kasi pumasa ako sa iyo. Mahal na mahal kita, Cecil. Mahal na mahal kita. Hindi ako sobrang talino, Kuya Bono, kaya't hindi kataasan ng grade na nakuha ko sa thesis ko. Halata naman kasing rush yung trabaho. Bumawi lang ako sa oral defense pero lagpak ang presentation ko. Okay lang yun, at least pumasa. Pero hindi ako nakapag-review kaagad dahil kulang ang pera. Gustong mangutang ni ate noon ng malaking halaga ng pera sa boss niya para sa review ko pero ayaw ng nanay namin. Kahit lumaking mahirap kasi ang nanay namin at hindi nga nakatapos ng elementarya, ayaw niyang nagkakautang dahil takot na takot siyang baka hindi mabayaran. Magkasalungat sila ni tatay sa bagay na yon kasi si tatay naman, ang paniniwala niya ay kaya niyang magbayad hanggat malakas pa siya. Pero sa mga desisyon kasi, laging si nanay ang nasusunod kasi ang laki ng tiwala at respeto ng tatay ko sa kanya. Nagtrabaho pa rin ako sa construction after graduation. Kapag gabi, bago matulog, nagre-review ako. Buong araw ng linggo, ginugugol ko sa self-review. Dadalhan naman ako ng mahal ko ng merienda kahit malayo ang barak sa trabaho niya. Aarkilayan ng tricycle, back and forth. Matiran lang ako ng merienda ko. Binabawalan ko siya noon pero makulit siya. Wala daw kahit sinong tao ang makakapagbawal sa kanya na gawin ang bagay na nagpapasaya sa kanya. Nag-take ako ng board exam for the first time without review center pero hindi ako pumasa. The following year, nakaipon na kami kaya nag-enroll na ako sa review center. After that, nag-take ako at muntikan pa ako mapasali sa top 10. Muntik lang, Kuya Bono, kasi may ilang points ang lamang sa akin ng national 10th placer. Kinuha ko ng boss ni tatay bilang supervising engineer sa project niya sa Esperanza, Masbate. Bicol region pa rin yan, Kuya Bono, pero ibang isla na siya. At napakalayo nun sa kinaroroonan ng pamilya ko at ng mahal kong si Cecil na parehong nasa Sorsogon. Excited at inspired ako sa trabaho ko noon pero parang nasa abroad ako. At nalulungkot ako dahil malayo na sa akin ang mga mahal ko. Bago magpasko noon na siya ng araw na makakauwi ako, tinawagan ko si Cecil at ang sabi ko, mahal, anong balak mong gawin sa Pasko? Ano pa, di maghahanda ng simpleng Noche Buena. Bakit ba? Iba ang gusto kong gawin, mahal eh. Ano? Gusto kong pakasalan ka. Pakakasalan mo ba ako? Abay, oo naman. Lagpas 30 na tayo, atot.
Nagpakasal kami ng December 25, Kuya Bono, kahit wala pa kaming papeles. Pero nakapag-file na kami December 18 pa lang. Inagahan ko talagang uwi ko noon dahil akala ko ay mabilis lang maglabas ng marriage license, pero hindi pala. Nakasal kami sa parish church ng Gubat. Simpleng kasalan lang yon, pero napakaligaya naming lahat. Noong taon ding yon ay nabuntis ko ang asawa ko. Naka-apartment na kami noon, pero si tatay ay hindi mapigilan sa pagko-construction. Hinahanap-hanap daw kasi ng kanyang katawan ng mabibigat na trabaho. The following year, 2010, ay isinilang ni Cecil ang aming panganay, lalaki, at kaagad akong nangarap para sa kinabukasan niya. Pero naisip kong hindi ko pa nga natutupad ang pangarap ng aking ina, kaya't ako'y nag-abroad dito sa Saudi Arabia noong 2012. At hanggang ngayon, Kuya Bono, ay nandito pa rin ako. Kada 2 taon ay umuwi ako, kaya naman 3 na ngayon ang apo ng nanay ko. Nakatira na sila sa 2 palapag naming bahay na 4 na taon ko ring binuno para maipatayo. May kalakihan kasi, Kuya Bono. Nung unang flight ko, special ang treatment sa amin ng kumpanya kasi nga licensed engineer kami at kasabayan naming mag-flight noon ay yung mga utilities at mga skilled workers. Kaming mga engineer ay may kanya-kanyang kwarto, pero ang laki pala ng nakakaltas sa monthly salary namin para sa accommodation. Si Kuya Matt na tubong laon yon ang nagpatunay sa akin na karamihan sa mga Ilocano ay kuripot. Siya ang nag-suggest na mag-stay out kami at mag-share na lang kami sa renta para makatipid kami. Pumayag ako noon, Kuya Bono, kasi ako pa ba ang magiging maselan sa tirahan ni tumanda nga ako sa barracks lang. So nagsama-sama kami, 3 lang kami nung una. Si Angelo ay 2019 lang dumating dito, pero kinuha namin dahil masayain siyang tao at mabait din talaga. Kaya eto, nakakatipid na kami, magkakasama pa kami. Trese anyos lang panganay ko, Kuya Bono. Nakakalungkot lang dahil wala siyang hilig sa pag-aaral. Pinipilit lang talaga naming pumasok, pero mas gusto niyang nakadikit lagi kay tatay. Pero yung 2 namang mas bata ay ang tataas na mga ambisyon nila, Kuya Bono. Yung pangalaway lalaki din, 11 years old at pangarap daw niyang maging piloto. Yung bunso ay 9 years old. Babae at ang pangarap ay maging doktor. 47 years old na ako ngayon, Kuya Bono, pero sa tingin ko'y kailangan ko pa talagang magtagal dito. Maraming taon pa ang gugugulin ko bilang OFW dahil marami pang pangarap ang kailangan kong tuparin. Bago ko tapusin ang kwento kong ito, Kuya Bono, ay nais ko sanang batiin mo ang aking pinakamamahal na misis at ang 3 naming supling. Ganon din ang pinakamamahal kong mga magulang, ang love na love kong Ate Maricar, ang aking bayaw at ang nag-iisa nilang anak. At ganon na rin ang mga tito at tita ng asawa ko sa barangay Payawin, lalong-lalo na ang number 1 fan mo doon, Kuya Bono, na si Lola Mimay. 81 years old na siya ngayon, Kuya Bono, pero malakas pa. At maraming salamat sa iyo, Lola Mimay, sapagkat dahil sa iyo yung masasabi kong napakaswerte ko. Kasi ikaw ang nagpalaki, nag-aruga, nagturo sa babaeng pinakasalan ko. Ang babaeng mula noon hanggang ngayon ay proud na proud kong ipagmalaking siya ang asawa ko at ina ng mga anak ko. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at naway madapuan mo rin ng pansin itong simpleng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Carbon.
Kahugot na Carbon, maraming salamat sa inspirasyong hatid ng iyong napakagandang kwento. Really inspiring at sana ay maraming mga kabataan ang nakarinig sa iyong kwento na magmumulat sa kanila na gaano kahirap man ang buhay ay merong tagumpay na makakamit kung ikaw talaga ay determinado at porsigido at matyaga. Maraming salamat and congratulations syempre sa iyong mga tagumpay sa buhay, lalong-lalo na sa tagumpay mo sa iyong asawa. Ang napakagandang parte ng iyong kwento talaga ay yung pagkaka-describe mo sa mga importanteng babae sa buhay mo. At sana'y dumami pa ang mga kagaya nila. Maraming salamat muli sa iyo at wala na akong masasabi pa kundi thank you so much at sana ay magtagumpay din ang iyong mga anak. Again, thank you so much, Carbon. At sa ating mga shoutout kay Julius Kalibuyot, ganun din pa shoutout Kuya Bono dito po sa Kuwait at sa pamilya ko sa Quezon Province. Ingat po, God bless Kuya from Che Adasak. Momay Arcangel of Saudi Arabia from MJ Andres, Faithfulin Trislin Furung, shoutout to you. Aisha Shamaya Desire of Tumawini Isabela, shoutout din kay Shin Hart of Kuwait from San Mariano Isabela. Jocelyn Pasqua, subok na serbisyo maasahan. Sana manalo ka kahugot na Jocelyn sa iyong pagkagagawad. Pa-shoutout nga po yung Lian person ko na nasa Alcobar, Saudi Arabia, Michael John Andres from Bantug, Angadan, Isabela, from Irene Lucas Arcangel of Riyadh, Saudi Arabia. And Alcantara family of Isabela and Tulyao family of Tuguegarao City, shoutout sa inyo mula kay Kiel and Alcantara Tulyao. Mirni Gabriel of Solana, Cagayan, shoutout to you. Ganden, shoutout to Kuya Bono. Mga kapamilya ko sa Abra Tesoro family at Pablo family dito sa Ifugao from Yvette Tesoro. The Guzman family of Ross Isabela from Janeline Postigo de Guzman, shoutout. Ganden kay Jen Baruga Mangulad. Also to CJ Enriquez, Win Velasco of Pudtola Payao, Mohidin Tukay, shout out to you. Basel of Kuwait City from Albay. Stephen Joy Daride Fulgencio of Canada, shout out to you. Ganun din kay Daphne Apatas. Ann Carpio Ignacio of Sampalo, Cabaton, Isabela. Lizelle Sanchez of Kuwait, pa-shout out Kuya Bono. Ditoy Villanorte Madela Quirino from Melanie Sagod Amado II. Happy birthday kay Pat BJ Soriano from San Manuel, Isabela. And shout out din po kay Rosel Abalao na laging nakikinig sa programa nyo from Doy Source of Pengi, Ryu, Tuguegarao City. Yan na muna mga kahugot. Maraming salamat sa oras na inyong inilaan sa ating programa. Stay healthy kahugot, stay safe, and God bless us all.